Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Soc.Sargen, sa ngalan ng Presidential Communications Office. Ako si Frian E. Abquilan ng Philippine Information Agency Region 12 at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Layunin ng programang ito na may parating ang mga serbisyo, proyekto, polisiya at prioridad ng ating kasalukuyang gobyerno. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tayo po ay kasalukuyang nakikibahagi kasama ang iba't ibang rehiyon sa buong Pilipinas. Sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang ehensya at departamento ng pamahalaan, narito kami upang ihatid ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Sa ating unang yugto, lubos ang ating pasasalamat dahil tayo ay pinaunlakan ng departamentong kitang-kita ang gawa at serbisyo para sa Pilipino. Kasama po natin ngayon ang Regional Director ng Department of Public Works and Highways, Region 12, Soc.Sargen Region. Let us all welcome R.D. Basir M. Ibrahim. Good morning, sir. Morning, sir. Magandang umaga sa inyo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang makabagong Pilipinas sa ating lahat. Sa ating mga media partners na nandirito ngayon at sa mga nanonood na live broadcast sa television at sa social media. Bilang isang public servant, pribilehyo po naming maitampok ang Department of Public Works and Highways o DPWH, ang engineering and construction arm of the government, na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtiyak ng kaligtasan at pagiging maasahan ang aming pasilidad sa infrastruktura. Kasama din po natin ngayon ang 8 district engineers ng buong Region 12 or Soc.Sargen. Doon po sila. Doon po ang ating... Yes.
Tayo po ay naka-livestream sa ating official Facebook pages ng PIA at DPWH. Pwede na po tayong maamaw po, mga sirs at ma'am. Yan po. Sa ating pong mga manunod, paki-like ang ating mga FB pages, no? Yung FB pages ng DPWH SOCS. PIA South Cotabato, PIA Sultan Kudarat, PIA Sargent, PIA Cotabato, PIA Cotabato City. Yon. So, paki-share, paki-react ang ating paki-share yung ating live, no, upang mas marami pong makakaalam ng magandang balita ngayong umaga. So, hindi na natin patatagalin pa, no, RD. So, kasabay ng mga opisina ng Philippine Information Agency, lahat ng opisina ng PIA at DPWH nationwide, buong Pilipinas, atin nang simulan ang talakayan patungkol sa mga nagawa, ginagawa at gagawin pa ng inyong departamento. Ano? So unang tanong, RD, ano po itong Build Better More? Maraming salamat po. Yan po yung napakagandang tanong. Ito pong programang Build Better More ay isang inisyatibo sa infrastruktura na inilunsad sa ilalim ng administrasyon ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Ang programa ay naglalayong kumilos para sa pagbabagong panlipunan, pang-ekonomiya ng bansa at sa pamamagitan ng mga pampublikong infrastruktura. Binibigyan din ito ang napapanahong pagpapatupad ng mahalagang proyekto tulad ng mga expressway, tulay, paliparan, release, daungan, telekomunikasyon at iba pang mahalagang panlipunang infrastruktura. Higit pa rito, itong inisyatiba ay naglalayo din pagyamanin ang pagbuo ng mataas na kalidad ng mga oportunidad sa trabaho. Oh, grabe, no? Sa dami po ng accomplishments ng Build Better More ng inyong hensya, RD, pwede po ba ninyong ilahad ang mga highlight at impact nito sa karamihan? Kaya maraming salamat. Marami po tayong inisyatiba at mga priority projects ng aming departamento na talaga namang malaki naging impact at benepisyo sa ating mga kababayan. Sa ating presentasyon, makikita po natin na patuloy na lumalaki ang pondo na nilalagak sa mga priority projects ng Region 12. Sa taong 2022, mayroon tayong 816 projects na may kabuuang 20.7 billion na pondo. At napagtagumpayan na po natin, ipagtaguyod ang construction nito na mayroon tayong 98.78% accomplishment as of April 30, 2024. At saka pinagmamalaki po natin ngayon sabihin na ang rehiyon natin ay rank number 2 in terms of physical accomplishment nationwide. Wow, congratulations! Sa taong 2023 naman, nagkaroon din po tayo ng pondo na halagang 26.1 billion para sa 854 projects. At ito rin ay napagtagumpayan natin itaguyod ang construction nito na may 88.41% as of the same period na April 30, 2024. At sa pangalawang pagkakataon po, tayo din po ay rank number 2 in terms of physical accomplishment sa buong kapuluan. Ayun, congratulations! Rank number 2 again, no? 2023. Yeah. So sa kasalukuyang taon, tayo po ay ginawaran ng 822 projects na pinagkalooban ng kabuuan ng 25.7 billion na pondo. Sa kasalukuyan, naisakatuparan din po natin ang construction nito sa mga projects natin na may 12.29% accomplishment. Itong accomplishment po ay mayroon tayong positive slippage na 8.93. Matanong ko lang, RD, ano po yung positive 8.93% na slippage? Kami mga ordinaryong tao, hindi namin alam yan eh. Ano ba yung ibig sabihin yan? Malaking magandang tanong po yan kasi alam ko po, yung mga kababayan natin hindi nila po maintindihan ano yung positive slippage. So, ang positive slippage po, pag nagkaroon po tayo ng positive slippage, ibig sabihin po niyan, we are ahead of the target
accomplishment. Oh, So, nice. magandang resulta po yan. Thank Okay. you. So, patuloy po, RD, sa iyong diskusyon. Sa pagdaan po ng taon, patuloy po tayong pinagkakalooban din ng mas malaking pondo at nabibigyan katuparan ang mga pampublikong infrastruktura na makakatulong sa mga kababayan natin at mainam sa paglago ng ating ekonomiya. Sa perspektibong ng bagong Pilipinas, Yan po, itanong ko yung perspektibo, no? Talking about perspective. Sa perspektibo ng bagong Pilipinas, ngayon po, ni Presidente Bongbong Marcos, ano ang mga ginagawa, babalikan ko yung kaninang tanong, ginagawa at gagawin pa ng inyong ehensya upang may pandama, no, ang bagong Pilipinas sa ating rehiyon? alinsunod po sa bagong Pilipinas ng pamahalaan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang aming departamento ay patuloy na nangangalap ng datos sa mga pampublikong infrastruktura na tutugon sa mga pangangailangan ng ating kababayan na makakaagapay sa paglago ng ating ekonomiya. Sa aming pangangalap at koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno, mayroon po tayong nilalahad na 1,072 projects para sa taong 2025. 296 projects for 2026. 264 projects para sa 2027 at 232 projects para sa taong 2028. Ito ay patuloy na binubuo at inaayon natin sa Regional Development Investment Program ng Rehiyon 12. Sa ngayon, marami po tayong naisagawa at patuloy na isasagawa ng mga high-impact projects. Isa na rito ang Banga-Tupi Malongon Road, Isulan, Bagumbayan, Senator Ninoy Aquino, Liba Calamansig Road Network, at General Santos City, Tibuli, Sorala Road. Itong mga proyekto ay halimbawa lamang ito sa mga sinasabi ng ating mga kababayan na hindi nila akalain na magkakaroon sila ng kalsada. Natutulungan natin ang mga magsasaka na may ihatid sa pamilihang bayan at sa ang kanilang mga produkto. Higit pa sa mga naipresenta, no, ng inyong opisina, RD, yung mga accomplishments ninyo, gusto po natin ipaalam na narito po ang mga patutuong buhay na mga benepisyaryong nakinabang sa mga proyekto. Nagpasalamat po ito nga nanay ko Andrea Agianan. Para po, medyo noon rin po ba? Salamat po sa kwati PWH. Kita na nag-ibat ito. Dito po sa Bagakay. Salamat po nga naabot ang project sa DP na plaster po ng balay dire. Hindi na makuhan sa baha. Karon po salamat sa DP na among kuhan ng balay safety na. Nagpapasalamat po kami dito sa Bagong Silang High School na tinulungan po kami ng gobyerno through DPWH. Malaki po talaga itong tulong
para sa aming mga estudyante at para din sa aming mga guro at especially po sa mga mamamayan ng Bagong Silang High School. Dagan mo yung maputi pa ang uwak kung may highway. Na naman. Nung naglapat ang daan, mas maganda ng ano namin kasi mas tumaas ang aming benta. Hindi tulad dati na maiksi pa, ano pa ang daan, hirap sila mag-park. Kamugin din salamat sa DPWH kay nakahatagit sa among gamay nga bulik sa among namalig sa President. Tungod sa ini nga dala na mas dako pa ang mabulig, uswag na ang among pangabuhi diri. Salamat DPWH kag mabuhay kamo tanan. Salamat kayo sa inyo nga Ako po pala si Jeril Gumahop, taga Purok Pag-asa 2, Renco, Isulan, Sultan Kudarat. Isa po nagmamayari ng karinderya po dito po sa gilid po ng pinapagawaan ng DPWH na kung saan may magandang dulot po para po sa amin. Malaking bagay at malaking tulong po para po sa amin. Thank you, DPWH. Tungod sa proyekto sa dalan, dako kayo napapanya sa tungod sa pag-ayos ng dalan, damo na pang mga tao gusto kaya, damo sa mga na-travel. DPWH, pasalamat kami sa dako sa tabang niya sa mga pangabuyan. Ako si Alfredo Coleado, Kuya Andres sa Buayan lang, Pisa lang. Ako isa ka farmer,
Dagko kayo katabang sining highway sa gobyerno para makapagawas among produkto. Salamat, DPWH. Good morning. I am Mara Leah M. Kawili, the Acting Provincial Chief Administrative Officer of the Darpo North Cotabato. Would like to say thank you to the DPWH because of this project. The employees of the North Cotabato has now a conducive workplace. Thank you, DPWH. Ayan, palakpakan po natin ang accomplishments ng DPWH. Thank you very much, RD. Maraming salamat po sa napakarami at napakahalagang accomplishments ng DPWH SOC Surgeon Region. No? Pero sa ngayon po, pwede atin ang buksan ang ating talakayan sa mga kasama nating media. Okay? So ready na ba yung mga media partners natin na magtanong? Ano? Ready na? Ayos. Okay, ready ka na ba, RD? Okay. Ayos na. Sige, karangalan po natin na marinig anong mga gusto nilang itanong. Tama, okay. So, unang magtatanong from the province of South Cotabato. Ito po. Yes, sir, paki-state po ng pangalan at saka ng istasyon kung saan po kayo na-belong. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Regional Director Ibrahim. Juster Gudio, President of South Cotabato Press Corps. So, ang tanong ko po ay bawat Regional Director ay may kanya-kanyang prioridad. During your time as a Regional Director, ano po ang masasabi niyong naging prioridad niyo sa inyong pag-upo bilang Regional Director? Salamat po. Maraming salamat po. Ayan po isang napakagandang tanong. Napakahalaga po sa akin bilang inyong Regional Director ng DPWH Region 12 na makapaghatid ng dekalidad at ligtas na pampublikong infrastructure na makakatulong din sa pag-aagapay, sa pag-unlad, sa buhay ng bawat Pilipino sa ilalim ng aking pamunuan. Sinisiguro ko po sa inyo na ipagtataguyod ko na makapagbigay ng epektibo na serbisyo pampubliko. Maraming salamat po, Regional Director Ibrahim. Thank you. Thank you very much. Yan po si Sir Juster Goodyear. Yan po. Yun nga nakikita naman namin na RD 2022, rank number 2. Number 2, 2023, rank number? Yeah, consistent tayo, number 2. So, nakikita namin yung magagandang accomplishments ninyo, no? Pangalawang tanong from the City of General Santos. So, please again, state your name and your station po. Or anong newspaper ba o online news? Okay. Sige. Hi sir, good morning. Morning sir. Ronald Bascardo po ng Dajangas Balita, General Santos City. Bagong pamunuan, bagong Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. So bilang Regional Director po, basahin ko yung pangalan mo sir, parang hindi ko memorize. Regional Director Basir M. Ibrahim sir. Sa bagong administrasyon, marami pong programa si Pangulong BBM. Ano po ang mga bagong infrastruktura na pwede natin ipabot sa mamayan ng Pilipinas, lalo na po dito sa ating rehiyon? Mga bagong infrastruktura po na proyekto. Okay, thank you very much. Alam niyo po, napakarami pong programang infrastruktura ang pinagkakaloob sa atin ng bagong Pilipinas
sa pamumuno po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Kung makikita niyo po, napakalawak na po ng ating mga kalsada. Isa na po yan sa mga priority na binibigyan ng pansin ng ating mahal na Pangulo. In fact, ang sinasabi pa nga niya, ang ipopokus natin ay yung Maharlika Highway na dapat mapaganda natin. Yan po ay galing mula Luzon hanggang Mindanao. So isa yan sa mga priority projects natin para ma-address natin yung traffic congestion, yung sinasabi nating mga road widening. Mayroon din po tayong mga, siyempre, nandyan din yung mga flood control, mga projects din na convergence with the other line agencies, kagaya ng mga farm to market roads, yung mga school buildings, na convergence tayo dyan with the Department of Education. Napakarami po ng mga infrastructure na yun po ay prioridad ng ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Thank you very much. At yung nakita namin kanina na video, isa na yun sa mga ongoing na projects, RD, no? Yung nagpapasalamat, yung high impact projects, yung nasa video. Ano po? Yes po, yan po yung isa sa mga priority projects natin na mga tinatawag natin po yan na mga flagship projects ng ating mahal na Pangulo. Flagship projects, ayun po. Okay, so ang susunod na magtatanong from Kidapawan, ano? Sir, your name and your station po. Go ahead. From Palma area, First District Engineering ng Cotabato Province. I'm Rex Torino of DXSS Sandigan ng Bayan. Director, magandang umaga po. Nabanggit po ninyo yung tungkol po ninyo sa project po ng DPWH Region 12. Patuloy ba ngayon ang inyong pagsagawa ng road widening sa iba't ibang area ng Region 12? Base po sa inyong sinasabi na tuloy-tuloy po yung proyekto na yan. Pangalawa, yung ibang mga lugar dito sa probinsya ng North Cotabato, mayroong mga lugar sa mga different municipality na hindi pa natapos yung flood control at yung mga road widening. Ano po ang masasabi po ninyo? Maraming salamat po. Napakagandang tanong din yan. Actually, ito naman po ang mga pag-implementa natin ng mga infrastructure projects. Hindi po tayo tumitigil dyan. Yung mga road widening, kasi dyan na po tayo papunta dahil sa dami ng increase of traffic ngayon. So kinakailangan talaga natin na lahat ng mga roads natin, road network natin ay ma-widen natin. Yan po sinasabi niyo rin ng mga flood control projects. These are all continuing projects. Hindi po tayo tumitigil dyan dahil sa area po natin, napakarami pa po natin gagawin to address this flooding. So tuloy-tuloy din po yan sa administrasyon ng Ferdinand Bongbong Marcos, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Isa pang tanong, sir. Nabanggit ng mga different district engineer problema po nila. Dahil tapos na po yung widening road, pagkatapos maraming mga kababayan natin ang nagbilad ng mais at kopra. Ayan po ay bawal talaga sa DPWH. Any comment po? Pakiulit yung tanong. So may natapos na yung daan pero may mga binibilad na mais. Mais at saka kopra sa daan. Ano po daw yung bawal talaga, di ba? Okay. Very good question yan po. Kasi pati po kami, yan din yung isang concern namin. Na hindi po purpose yung pag-widen ng kalsada natin para magbilad-gilad yan ng mais. Pero lookout na po ng kailangan po natin magpatulong sa mga local government units natin na sila po dapat sila sana magtulong sa atin na wag nilang gawing ano ba yan, parang ginagawa nilang solar dryer. Yes. So nalilihis po yung purpose ng ating mga proyekto. Na supposed to be widening yan, that is exclusively for the motorist. Okay? Alright. So yun. Thank you. Ating i-encourage yung mga LGUs natin. Tulungan po ang DPWH. Kasi di naman 24/7 na namomonitor ito ng DPWH. Ano po? Yung alin po? Yung daan, di ba? So kailangan natin tulungan po ang DPWH ng LGU. Dapat tulungan. Okay, from Kidapawan, we have a representative from Radyo Bida. Yes, sir. Good morning po, RD and everyone. I'm Luigi from Notre Dame of Notre Dame of Broadcasting Corporation and Barn-based local newspaper, the Mindanao Cross.
Needless to say, the efforts of DPWH to establish the infrastructure projects in the urban areas, may we know ano po ang mga inisyatibo ninyo sa mga infrastructure, particular sa mga far-flung areas? Thank you. Ano po yung mga inisyatibo ninyo, RD, sa mga infrastructure, sa mga far-flung areas? Infrastructure po. Maraming salamat sa tanong nyo. Kasi yan po yung isang mandato natin na dahil tayo yung infrastructure arm ng government, pinaghahanapan na lang natin ng paraan na yung mga malalayong lugar, sila po yung dapat natin bigyan ng pansin para po matulungan sila para maihatid yung mga produkto nila sa pamilihang bayan na mas mabilis at saka mas konting gastos. So makakaasa po kayo ng inyong DPWH ay tutugon dyan sa pag-address ng mga paglalagay paano mabigyan ng tamang kalsada, sumakatulong doon sa mga, lalo na yung mga farmers natin. Thank you po. Okay, so yan po. Next na magtatanong from Sarangani. Yan po. Your name, sir? Good morning, everyone. Sunny Medina of NSJ News Agency Services. First and foremost, congratulations po sa Region 12 for having yung amazing na wide road networks natin dito sa Soksak, Sarajen. And by the way, Director, ano po kaya sa tingin nyo ang mga further infrastructure na aasahan natin na parang kapuri-puri pa rin? Okay, thank you. Maliban po sa mga kalsada na nandyan na sinabi ko na kanina, na lahat naman kayo siguro napansin nyo na maganda na po yung takbo ng mga sasakyan natin dyan sa mga roadway din natin. Maliban po dyan ay gumagawa rin po tayo ng mga multipurpose buildings para sa mga LGUs natin. Mayroon din po tayong ginagawang mga evacuation centers na ito ay sinisiguro natin na hindi natin maiwasan na may sakuna, na sana wag na sana mangyari na mayroon naman tayong calamity. Pero in case mayroon tayong mga kalamidad, mayroon na tayong ginawang mga evacuation centers na siniguro natin na yung pinaglalagyan natin na hindi po siya kasama doon sa magiging maapektuhan during calamity. Maliban dyan din siguro ang isang pinakamagandang show window natin na may pakita natin na magandang proyekto sa Soksargen ay itong ongoing na implementasyon ng General Santos City Underpass. Sigurado ako pag natapos yan at naging bukas po yan sa mga motorista, talagang kumbaga thumbs up po tayo dyan. Maraming salamat. Again, congratulations, Region 12 DPWH. Director, thank you. Thank you very much, Sir Chris. Yan po, ng NSJ News Agency Services. Susunod po na magtatanong. Yan po, your name, sir, and your station po. Yes, RD, good morning. I'm Amiel Cagayan po, stringer ng GMA dito sa South Cotabato. South Cotabato. Interesado lang po ako kasi isa sa mga pinagmamalaki po ninyo ay yung mga connecting roads among the municipalities, and nakikita natin na napakalaking tulong at ginhawa nito sa mga motorista, sa mga residente. Tanong ko lang po, may mga nakalinya pa pong mga ganitong proyekto? Thank you. Tama po kayo. Isa po yan sa mga pinagtutunan natin ng pansin. Paano natin yung sinasabi nila na connectivity? Paano natin mapag-connect, mapagdugtong yung isang bayan sa kabilang bayan naman? Kasi nga it will really address yung mga pangangailangan ng mga farmers natin. So definitely itong administrasyon ng mahal nating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., isa po yan sa priority natin yung paano tayo makapagbigay ng mga kalsada that will connect every municipality or every province or region. Nakikita niyo po yung mga bypasses. Yan po yung magtutugon dyan sa mga tanong ninyo. Salamat po. Alright. Okay, so next po, your name and your station?
Magandang umaga po at assalamualaikum po, RD Ibrahim Basir. I'm Bombo Mira Servo from Bombo Radio Coronadal. My question po, ano po ang impact ng convergence program ng DPWH Region 12 na isa sa mga pinagmamalaking inisyatibo po ng inyong ahensya? Shukran po. Okay, thank you. Malaki po ang tulong ng convergence program natin sa DPWH. Ito po yung mga farm to market, galing po yung pondo sa Department of Agriculture, na tayo po yung nag-implement. Yung nasabi ko na rin po kanina, lahat po ng mga school building projects, although ito ay pondo galing sa Department of Education, pero tayo din po sa DPWH ang naatas ang nag-implement niyan. Maliban dyan, meron pa tayong mga program na in-implement sa TICAS, yung tumutulong yan sa mga military natin, yung mga sundalo, na mapagbigyan sila ng mga tamang facilities para maayos din yung pagsisilbi sa atin. Mayroon din yung mga sa PNP, tayo din po ang gumagawa ng mga police stations. Now with these police stations, nabibigyan natin ng tamang opisina, yung mga police natin, na in return, tayo din naman ang binibigyan nila ng seguridad. So marami po tayong nagagawa. In the case naman po ng Department of Tourism, nandyan din po yung mga road to tourist destinations. Wow, okay. So sila din po yung nag-identify, but definitely it will be DPWH that will also implement this one. Ardi, maputol nga kita dyan. Yung, for example, yun nga, pag-identify ng DOT projects, yun nga, DOT yung nag-identify, ano ba yung process nito? I-download ba yung fund sa inyo? Or sila yung paano yung proseso ng ganyan, sir? Ang pondo po nasa amin. Sa inyo. Mag-identify ng mga ganon sila po. Sila? Okay. Yung mga military naman, sa armed forces, sila din nagbibigay ng priority projects na kailangan nila. Okay. That will now be implemented also by the DPWH. Pero yung pondo nasa inyo na. Nasa amin yung sa PNP naman, yung mga stations na bago ngayon. So, yung DPWH din yung nag-implement. Oh, okay. Continue po, RD. Yung sinasabi mo kanina. Yung sa DOT, ano pa? Aside from... Ito, mayroon pang bago na instruction ang mahal nating Pangulo na mayroon tayo kasi mga flood control. So recently, mayroon siyang binigay na mandato sa atin na kung mag-implement tayo ng mga flood control projects, i-coordinate po natin yan sa National Irrigation Administration. Baka sakaling mayroon tayong magawa na yung mga sabi nila na water impounding, na later on, this water na i-impound natin, magagamit po ito ng mga farmers natin sa kanilang sakahan. So, maganda po yung programa na yan. Ayos. Okay. So, sa susunod na last two questions, Last two questions. Next po, your name, sir, and your station. Good morning, sir. RJ Umagaptiad from Good Vibes 90.5 Coronadal. Sir, regarding po doon kanina sa sagot po ninyo about flooding, no? Ayon kasi sa DOST Pag-asa, papatapos na po yung El Nino phenomenon. At saka inaasahang papasok na din po ang La Nina. Ano po yung mga proyekto ninyo at ng ahensya upang makatulong po sa pag-mitigate po nito? Thank you po. Thank you very much. Alam mo, hindi po bago sa amin sa DPWH yung mga La Nina na yan. Dahil parang nakasanayan natin na every time that there will be calamities, there will be rainy season. Isa po sa mga proyekto na ginagawa natin at patuloy natin ginagawa, yung pag-implement po ng mga dredging activities, yung flood control dikes, mga improvement ng mga drainage natin at saka mga septage systems. Nandiyan din po yung mga riverbank protection projects na mga mitigation structures yan. At saka maliban dyan, huwag po kayo mag-alala dahil in the time na there will be calamities, so hopefully, hindi tayo magkakaroon ng ganun. Yung DPWH ninyo po, palagi po tayo nandyan na 24 hours naka-ready lang tayo, na kung saan po yung may pangangailangan na tulong, talaga pong makakasa kayo na nandyan po yung DPWH, especially during calamities. Oh, congrats. Okay, so 24/7 yun, nagmo-monitor. Meron po tayong hotline yan, Siguro, pag sa susunod na mga kung merong mga ganyang kuhan, of course, kasama po ang PIA sa pag-share ng hotline ng DPWH kung merong concern sa daan, sa bridge, di ba, RD, mga ganyan. Yung this coming
this June, baka July, mag-La Nina na tayo. So, ready na po ang DPWH. Handang-handa po tayo dyan. Ayos. Nandyan din sa mga Facebook page natin, yung mga necessary contact numbers. At saka, meron din tayo naka-ready na mga quick response team. Every district po, meron sila, pati mga equipment na kailangan. Ayos. Okay. So, last question. Meron tayong, last two. Alright. Nadagdag pala. Last two. Yes, sir. Your name and your station po. Gandang umaga po, sir. Al Saludo from Mindanao Sentinel News and Mega News FM. Gandang umaga, RD, and gandang umaga po sa lahat. Ang tanong ko po, sir, is isa sa mga hinaharap natin na problema ngayon ay ang kalamidad gaya ng landslide, which is naging rason kung bakit may mga nasisirang mga daan. Ano po ang naging part ng DPWH para matugunan o masolusyonan ang kagaya nitong problema? Okay, maraming salamat sa tanong. Yan naman sa mga landslide naman po. Nandyan yung mga slope protection works, mga slope protection projects tulad ng cellular confinement at retaining walls. Ang infrastrukturang ito ay ginagawa para maiwasan ang pagguho ng lupa at panatilihin ang integridad nito upang makaiwas tayo sa mga aksidente during rainy season. Marami na rin po tayong naipatupad na mga sinasabi ko kanina, yung mga evacuation centers na ito yung magsisilbing temporaryong lugar para sa apektadong mga biktima during calamities. So marami tayong tuloy-tuloy po yung paggawa natin ng mga slope protection na yan. Pero sa totoo lang, yan yung medyo hindi natin ma-forecast ng buong buo dahil siguro din sa climate change, we cannot be 100% na maiwasan natin yan. So, importante, mayroon tayong ginagawang mga hakbang at saka nagpa-prepare tayo ng mga possible responses during that time. RD, maputol nga kita dyan. Saan pa yung mga areas po na na-identify ninyo na medyo kailangan i-monitor natin kapag tag-ulan, ganitong area? Meron ba kayong mga ganyan? Like, ito talagang area na to, bahain talaga ganyan. Or yung mga daan dito, masisira ka kapag mag-ulan lang. Saan? Meron kayong mga na-identify na mga ganyan, RD? Of course, sir, sa tagal natin dito sa DPWH. At saka hindi naman yan isahan lang na nangyari. So paulit-ulit po, almost every year, mayroon tayong ganyan. So medyo na-identify na natin saan yung mga lugar na mga prone to landslides. So yan po yung pinaghahanda natin. Ayun. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. One last question. Ayun, may pahabol si ma'am. Your name and your station po. Good morning, Jen Robles from 1062 DXKI. RD, we commend na yung ating accomplishment this 2022, rank number 2 po tayo. So ano pong gagawin po natin na ma-achieve po natin yung rank number 1 accomplishment po this year? This year? That's a very challenging question. Kasi nga, sabi nga nila, you aim for the moon, at least meron kang star. Meron mo, number 2 tayo. Hindi na po bibihira po na maka-attend ka ng ganyan. Sa 16 regions natin, as far as the accomplishment is concerned, as of April 30, kasi monthly po yan Every month po, we are rated by that accomplishment. So we are very thankful na as of April 30, nabigla din nga ako kahapon ko lang na-check sa record namin. Now when I check the submitted reports, tayo na pala ay number 2. So, hindi po tayo tumitigil. In fact, in the past year, ang region po natin ay on record. Naging consistent tayo dyan sa number 1 na slot. Not only in physical accomplishment, pati yung sinasabi na absorptive capacity plus disbursement. Consistently, yung 4 na buwan po, naging number 1 po ang Region 12 ninyo. So, napakalaking congratulations, Rest assured, yung DPWH family po ninyo, hindi po tayo tumitigil. Kasi nga, we must be competitive with our neighboring or the entire Philippines. Yan po yung, wala pong regional director or regional office at that na hindi niya ina-ambition yung maging number 1. So at least, pasalamat tayo at kunti na lang. With all your support, of course. RD, may tanong ako
Paano nyo na-maintain yung mga ganyan? Ano sikreto ni RD Ibrahim? Paano mo napupush yung ating mga DEs na mag-perform talaga? Of course, no, kapag number 1 si Region, matik na yan. Diba? Yung mga district engineering offices, number 1 din, mga ganyan din, di ba? Performer din sila. Ano po yung ginagawa ninyo sa kanila? Parang in-encourage pa? Ano po yung sikreto nyo? Napakagandang tanong yan, Direktor. Nandyan po ang mga magagaling natin na mga district engineers. Yan po. Ito po, we can only attend this. Of course, with cooperation and support. At saka pangalawa, importante nandyan sa puso yung pagbibigay ng serbisyo sa tao. So, parang concerted efforts yung ginawa natin. At saka close monitoring. Dahil follow-up din. At saka yung mga district engineers natin, with the number of years na nandyan din sila, hindi na sila kailangan pa sabihan dahil alam naman natin na lahat naman tayo nangangarap na maging best among the best. So, what type of leader are you, RD? Anong klaseng leader ka ba? Isa ka bang parang ama o parang ka bang kuya nila? Ano ba yung klaseng leadership style si RD Ibrahim? Parang mas maganda sana sila magsabi dyan, pero mahirap ibinta yung... Pero yung how do you manage people na lang? Parang ganun. Frankly speaking. Strict ba si RD? Hindi naman. I am friend to them. I am parang father lang ako sa kanila. Okay. So, bumababa din tayo sa pinaka-lower ranks dyan. Whatever problem that we can help, nandyan po tayo palagi. Kasi parang buong pamilya lang kami. Yun ang treatment feeling ko na... Dahil sa totoo lang, medyo i-share ko din sa inyo. I started my career here in Region 12. Up to now. From casual hanggang ngayon. So baka medyo doon ako na-orient sa ating area. More or less, malaking tulong din. Ilang taon ka na dito sa region? Sabi ko nga, kung pinapanganak tayo, dito na ako pinanganak sa Region 12 hanggang ngayon. From the start of my career na You started the 1986. 86? As casual. Oh, so, hanggang ngayon, naging regional director. Pinalad tayo siguro na naging regional director. So, wala po akong napuntang ibang region. Dito lang po, samahan nating Region 12. Ayan, Region 12. Ayos. Again, congratulations, RD, sa napakaraming accomplishments sa ating mga media partners nga pala. Thank you very much. Ano po? For participating. Okay. So, yan po. Wala na tayong oras, RD. Kung gusto pa natin magpatuloy, pero wala na tayong oras. So, huling mensahe na lang po sa ating mga kababayan sa Region 12. Sayang nga parang maikli lang yung oras natin dito. Alam mo, gusto ko din na malaman ng mga kababayan natin, ano na ba ang ginagawa ng DPWH? Dahil dyan, kulang na tayo ng oras, so I just would like to extend my sincere thanks. Magpapasalamat rin ako sa inyo, sa mga taong bayan, sa lahat po ng tulong na binibigay nyo sa amin. With that help, ang aming departamento sa ilalim ng pamahalaang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay patuloy nating maitataguyod ang ating bagong Pilipinas. So, isa pang pasalamatan ko siyempre, yung mga lahat ng stakeholders. Pati mga local leaders. Kasi kung alam ko, kung hindi nila po tayo binigyan ng suporta dyan, kung wala pa tayong concerted efforts, hindi natin po maitataguyod ang lahat ng programa na gusto natin ibigay. Maliban dyan na pinakapasalamatan ko din yung mga media partners natin na nandito sila ngayon at palagi silang nag-aalalay sa amin. So, pakiusap ko lang din na sana tuloy-tuloy nyo lang kung ano yung ginagawa natin na maganda. Isipin nyo na lang na lahat ng gusto natin gawin at gagawin pa, nandiyan ang Panginoon na palaging nagbibigay ng biyaya sa atin. Kasi huwag nyo isipin na dahil DPWH ka lang, akala mo trabaho lang yan. Pero ang hindi natin na alam, kung ano yung ginagawa natin ay nakikinabang ang taong bayan dyan. So pati pa Panginoon, bibigyan kayo ng biyaya dahil sa ginagawa ninyo. Makakaasa po kayo ng ating DPWH ay patuloy
na gagawa ng mga proyekto na para makakabuti sa atin lahat. Nagpapasalamat tayo lahat sa lahat ng mga stakeholders na tumutulong sa atin palagi. Lalong-lalo na, pasalamatan ko ng buong buo yung family ng DPWH, especially yung mga district engineers natin at saka ang kanilang mga staff. Kasi hindi po ito magagawa ni Director Ibrahim kung wala po sila. Kung mayroon po tayong nagagawa, dahil doon sa mga ginagawa din ng mga empleyado natin na talagang tinitingnan nila na maayos at mahusay ang mga serbisyo na binibigay nila. So again, thank you very much for this opportunity. Napakalaking bagay po ito na kahit papaano naiambag na iparating namin sa inyo yung mga ginagawa at mga gagawin pa namin sa mga susunod na taon. Thank you very much and maraming salamat sa inyo lahat. Ayun po, maraming salamat din, RD Ibrahim. Isa pong karangalan na po na ikaw po ay aming naimbita sa ating maiden episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas. Again, sa ating mga kawani ng DPWH 12, congratulations sa inyo. Sa ating mga kasamahan sa media, mga media partners natin, maraming salamat sa ating mga viewers, of course, sa ating social media platforms. Bantayan po ninyo ang ating susunod na yugto sa susunod na Martes na naman sa ganitong oras. Anong ahensya na naman kaya ang ating magiging kasama? Bantayan nyo Sa ngalan po ng Bagong Pilipinas, sa ilalim ng Presidential Communications Office, ako si Brian E. Abquila ng Philippine Information Agency Region 12. Kasama ko si RD Ibrahim ng Department of Public Works and Highways Region 12. At ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.